Bahagi ito tayo po'y panandalian tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng malapay no, na dalhin po sa atin ng ating beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord, Bishop and Brother Pinchi Durian. Itaas po ang ating mga kamay, minamahal. Tayo po'y magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa panadalangin yung hinirang walang propeta sa lahat ng mga bansa. Aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Almeida. Sa gusto malapin sa aking pagdadala ni Balang Mensahe. Ikaw malapin magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo malapin pangunawang bawat isa po yung Diyos sa kanilang mga puso. At yung dakilang pangalan na aking sinasaway na magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalagitnaan ni Mighty Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Una-una po minamahal ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved noble evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida, and we choose the blessed memories and teachings of our beloved noble assistant pastor, Linus Almeida. Sa inyong lahat, sa lahat natin mga beloved viewers, magandang gabi na po. Palakpakan natin ito yung mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So ang ating pong naka-schedule minamahal ng mga krusada ay tuloy-tuloy na po minamahal. At yung battalion commander ng 17th Infantry Battalion na na-assign minamahal sa dako po ng Cagayan sa western part ng Cagayan at part ng Apayaw ay nakausap po na po at magtulungan po tayo sa krusada sa Sinundungan Valley this coming Monday, December 13. Mamimigay po tayo ng Bible sa Sinundungan Valley. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay minamahal. Nakaset na rin yung ating pong krusada sa Ilagan City this coming December 21 sa may Girl Scout of the Philippines grounds. So malawak po yun minamahal. No, malayo po sa mga tao. Secluded po yung lugar na yon. Pero nasa sentro lang po ng Ilagan yan minamahal. Malapit sa DPWH. So kung alam niyo yung DPWH, Department of Public Works and Highways, yung pinaka-main office nila. So instead na papasok ka doon, mag-right ka, yun yung papasok ng Girl Scout of the Philippines. And this coming 22 ay nakakasana rin po yung Santiago. Pinuntahan namin kanina, minamahal yung venue. Napakaganda, napakalawak. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. At sa 23 naman, sa Madela. Pinuntahan na rin namin yung venue, minamahal. So, ang ginawa po ng may-ari ng resort ay libre na yung venue. Libre yung venue. Ang bayaran na lang yung entrance. Mayroong entrance na 100 pesos per person. Pero yung venue, libre na. Libre na rin ligo daw. Basta in-offer nila yon minimal. Sabi ko, kung 10 lang ang papasok, di 1,000 lang yung makulikta nila. Pero kung 100, malaki din ang makulikta nila, 10,000. No? So, ganun din minimal yung iba pang mga crusades. Up to December 30 po yan minamahal. Dahil ito na po yung panahon na kailangan po nating
magligtas ng mga kaluluwa. Amen. Ang atin po minamahal ay sa December 26. Sunday po yon. No, dito po tayo. No? December 26. So, nandito na po tayo sa huling mga araw, minamahal. Sabi nga ng Bible, may mga pangyayari, mga kaguluhan. Ito yung mga pandemic na to, minamahal. Isa na yan sa mga signs na malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So sabi nga dito, ang ating mahal na Panginoon will establish His kingdom on earth for 1,000 years. And the saints will rule with Jesus Christ according to Revelation chapter 20. So Satan will be bound, but at the end of the age, he will be loosed for a short time, and he will foment a final rebellion, which God will destroy with fire and from heaven. So magkaroon po ng white throne judgment according to Revelation chapter 20, verses 11 to 15. Basahin po natin yan. This will come the last or white throne judgment. Ating pong basahin. Revelation chapter 20, verses 11 to 15. Dito sa Apokalipsis ng Kabanata 20, talata po 11 hanggang 15, sabi po rito. At nakita akong isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon, na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumatakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malaki at maliliit, na nangatatayo sa harap ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila hinatulan bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung sino man ay hindi masumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Everybody say, praise the Lord. Sabi po dito, minamahal, all those not in the book of life will be cast into the lake of fire. There to be separated eternally from God. And God will destroy the present world and create a new heaven and a new earth. So yung plano ng mundo, yung tinatawag nilang New World Order, ay mabibigo po sila. Dahil sabi dito, minamahal, God will destroy the present world. Amen. And create a new heaven and a new earth. The saints or the believers will live with Him forever in the New Jerusalem. Sa Revelation chapter 21 and 22, mabasa po niyo yan, minamahal niyo, the whole chapter of Revelation chapter 21 and 22. No? So, nandito na tayo sa huling araw. So, ang ating pong gagawin ngayon, minamahal, ay magligtas ng kaluluwa. Amen. So, marami pong gustong magkrusada tayo. Lalo na sa Madela. Mismo yung may-ari ng resort. Sabi niya, dadalo ako. Isa siyang Christian din, minamahal. So, mula daw na nabakunahan siya, yung tinurok sa kanya, yung Johnson & Johnson. Wala daw second dose yun. First, isang injection lang daw yun. Kailangan ka daw magpahinga ng mahabang pahinga dahil
yung maramdaman mo daw yung pananakit ng katawan, no? Para daw siyang nilagnat, sakit ang ulo, malakas yung tibok ng kanyang puso, ay talagang humiga daw talaga siya. Dahil yung Johnson & Johnson pala na bakuna, isang shot lang pala yon. Hindi katulad ng iba na may second dose. First dose, second dose, may booster pa. Pero yon, isa lang daw, minimal. Ang lakas, ang tama nun, minamahal. Sabi niya, gusto kong dumalo sa inyo. No? Kasi kakaiba daw ang Jesus Miracle Crusade. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Sabi po dito, minamahal, ang Biblia, the Bible describes many signs that will precede Christ's second coming, and they are being fulfilled today. Matthew chapter 24, verses 1 to 39, napakahaba po ito, minamahal. So pakilista na lang ninyo para mabasa po nyo sa inyong bahay. Matthew chapter 24, verses 1 to 39. Luke chapter 21, verses 7 to 31. Ang basahin po natin itong Thessalonians chapter 2, 2 Thessalonians chapter 2, verses 1 to 8. At ipong basahin. Pakinggan po natin. Dito sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, kabanata 2, ang talatay 1 hanggang 8. Sabi po rito, ngayon aming ipinapamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kaniya, upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang karawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya, kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito hindi darating, maliban ng dumating mula sa pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at ng mataas laban sa lahat na tinawag na Diyos o sinamba. Ano pat siya'y naupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag ng kanyang sarili na tulad sa Diyos. Hindi baga ninyo naalala na ako'y kasama ninyo pa at sinabi ko sa inyo mga bagay na ito? At ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. At kung magkagayoy mahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Yesus ng hininga ng kanyang bibig. At sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulil. Amen. Everybody say praise the Lord. So yung Antikristo na to, minamahal, hindi po yung to magtatagal. Lilipulin po siya ng mahal na Panginoon. Pero habang siya po ay pinahintulutan pa, ayan, tinatakot niya ang buong mundo. Gusto niyang pasambahin talaga sa Kanya. Gusto niyang pasunurin lahat ng mga bansa sa Kanya. So ginagamit po, minamahal, yung sakit. No? Yung pandemic na to. Kahit ano-ano na lang, minamahal, yung mga ginagamit ng diablo para ang mga tao ay matakot sa Kanya. Pero sa mga anak ng Diyos, minamahal, alam na natin ang paraan ng kaaway. Amen. Hindi po tayo dapat matakot sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At pong basahin dito po sa Timothy, 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 13. Ito po ang nakasulat. Dito sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang kabanatay 3, ang talatay 1 hanggang 13. Ang sabi po rito, datapwat, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa sapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang,
mga waring turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigilan sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito, sapagkat sa mga ito ay nangagagapang sa mga bahay at binibihag ang babaeng haling nalipos ng mga kasalanan. Hinihila ng mga iba't ibang pita na laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. At kung paanong si Hanes at si Hambres ay nagsilaban kay Moses, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanan. Mga taong masama ang pag-iisip, may tinakwil tungkol sa panampalataya. Ngunit sila'y hindi nagpapatuloy, sapagkat mga hayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ng pagkahayag ng samayaon. Ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis, mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang mga bagay na nangyari sa akin sa Antiqua, sa Iconio, sa Listra, anumang mga pag-uusig ang tiniis ko, at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Oo, at lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay nagbabata ng pag-uusig. Dadapwat ang masamang tao at mamangdaraya ay lalong sasama ng sasama, at ang mga mangdadaya ay sila rin ang mga dadaya. Amen. Ang mga masasamang tao ay lalong sumasama. No? So yun po yung sitwasyon sa huling araw. At ito po yung naoobserbahan natin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Dahil din po yan sa technology. No? Mga bata ay matitigas ng ulo. Nasa Bible pala yan. Nakasulat na sa Bible lahat. Kung ano po yung ating nakikita ngayon, minamahal, yan po ay hinulaan na ng Biblia na mangyayari sa huling araw. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So the present age will soon end. Despite different ideas about prophetic details, several key truths are evident from any literal interpretations of Scripture. Unang-una, Jesus Christ will soon return to earth physically. Physically. So ang pagparito ng mahal na Panginoon ay physically. Kung paano siya umakyat sa langit na nakita siya ng mga alagad ng Diyos noong unang panahon, ganon din ang kanyang pagbaba galing sa langit. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpak at ang mahal na Panginoon, minamahal. So hindi po pwedeng sabihin natin, hindi na mangyayari yan. Ha? Mayroon po mga taong hindi na naniwala sa Bible. Yung tinatawag ng mga atheista, yung mga atheist, mga atheist, mga taong ang paniwala nila ay parang natural lang, parang hayop lang ang buhay ng tao. Hindi po sila naniwala ng kaluluwa, hindi po sila naniwala ng espiritu, hindi po sila naniwala sa Diyos, at hindi rin po sila naniwala kay Satanas. Hindi po sila naniwala na may langit, hindi po sila naniwala na may impyerno. Naalala ko tuloy yung kapatid ng papa ko, minamahal. Sabi niya, yung commander nila, yun ang palaging sinasabi, na wala daw ang Diyos. Pero, nung nagka-encounter, naggera, natamaan, baga daw na lagutan ng hininga, narinig nila ng mga kasama niya mga NPA, bumanggit daw ng pangalang Diyos. Diyos ko. Sabi, tapos patay. Nagulat sila. Nagulat sila. Eh, sabi niya, walang Diyos.
yung huling hininga, binanggit pa rin ang Diyos. Siguro nagbabaka sakali siya, malay mo kung may Diyos. Mali pala yung kanyang pinaniwalaan. Yan ang nga sinasabi, minamahal. Sabi pa natin malang pastor, pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos na tapat at wala palang langit at walang impyerno, walang mawawala sa iyo. Amen. Kung hindi ka naglilingkod sa Diyos, mayroon palang langit at impyerno, malaki po ang kawalan. Malas ka sa lahat ng malas. Everybody say, praise the Lord. Ito ngayon. Maraming mga tao na nagsasabi, walang Diyos. Ayan, ang solusyon nila sa mga pandemic na yan, mga virus na yan, siyempre, paraan ng tao. Paano yan? Mayroon na namang umusbong. At sabi nila, yung bakuna na naiturok sa katawan, hindi po pwedeng magkampante dahil hindi kayang labanan yung bagong umusbong na virus. So, paano yun, minamahal? So, another na naman. Hanggang bibigay yung katawan ng tao. Di ba? Nakaranas ba kayo nagbantay ng pasyente sa hospital, sa ICU? Mataas ang dugo ng pasyente. So, kailangan bilhin natin to. Bumili. Painom. O pina-inject. Iba na naman ang lumitaw. Kailangan bilhin natin to. Napiktuhan ang puso niya sa gamot. Para pangpakalma. O binili uli. Iba na naman ang lumitaw. Yung mga complication. Hanggang hindi na makayanan ng katawan, patay. Everybody say, praise the Lord. Badir Tony, di ba? Ang ginawa natin, kasi baka hindi maunawaan ng loved ones, gusto ng loved ones ma-hospital, wala na daw problema, mayroon daw siyang kapatid na nasa Amerika, hindi naman nagpadala kahit $1. O di tinakbo. O, anong unang tanong? Sinong magbayad? Ay, may kapatid. May kapatid po yan sa Amerika. Ay, talaga naman, diretso. Pero kung sabihin, wala pong pambayad yan. Ay, wala. Maghanap na lang kayo ng ibang ospital. Parang gano'n, no? O. So, pwede pa pag may kapatid ka sa Amerika, yun ang pinaka-garantor. So, gumasto. Hindi rin naka-recover. Hanggang dumating yung tinubuhan siya. Nung pumasok kami, nagugulat kami yung tubo niya, putol. Kinagat niya. Ibig sabihin, malakas siya. Tapos may in-injection sa kanya para manghina siya. Nilagyan ng tape yung tubo. Hanggang na-clinically dead. Ni-recover. Parang, ano tawag doon? Basta ni-recover siya. Nung sunod na naman, sabi ng asawa, wag nang i-recover. Tanggap na namin. Okay. Ikaw pala ang magtanggal sa tubo. Hindi pala ang doktor. Kung ayaw mo na patubuhan, ikaw ang magtanggal. Loved ones. Tinanggal. Dinala sa baba. Inantay ang kamatayan. Natulog yung mga nagbantay, yung beloved wife niya, yung beloved daughter niya. Maya-maya, ginising sila. Tumayo si Brother Tony. Nagkumatos, tumayo. Uwi na tayo. Sa kataranta naman nung kanyang mga loved ones, nag-report sa nurse. Pumasok yung nurse. Oh, malakas. Instead na matuwa, ginapos. Baka maglayas, wala pang bayad. 600,000 yata yung more than 500,000 na yung bayaran. Kawawa naman si Brother Tony. Halos 1 linggo yun, no? 1 linggo sa baba na pinabayaan na lang.
Araw-araw pinapapirma yung loved ones. Kayo ang nagsabi na hindi na natin gamutin yan. Araw-araw pinapapirma. Kasi kung anong mangyari sa kanya, walang panagutan ng ospital. So, araw-araw din sila pumirma. Oo. Pwede naman sanang uuwi dito sa pastoral. Ayaw nila dahil wala ngang makatakasan. Wala talaga minamahal. Hindi talaga kagalingan ang habol. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kundi yung bayad. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero sa mahal na Panginoon, minamahal, walang bayad. Libre na ikaw ay gagaling, magbago pang buhay mo. Amen? Oh. Pipilitin talaga tayo eh. Pero, alam mo natin ang batas. Lalo na ang batas ng Diyos. You are over and above the law of sin and death. Walang pwedeng lalagpas o papantay sa batas ng Diyos. Amen. Mayroon po tayong karapatan sa ating mga katawan. Mayroon po tayong freedom of our faith. Mayroon po tayong free will. At nakita naman natin, minamahal. Hindi tayo pinabaya ng ating Diyos. Amen. Sabi dito, minamahal, no one knows or can set the time of His coming, so the church must be ready at all times. Matthew chapter 24, verse 42 to 44. Ating pong pakinggan. Dito sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatay 24, ang talatay 42 hanggang 44. Ang sabi po rito, magpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw paririto ang iyong Panginoon. Datapwat ito ang talastasin ninyo, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magdanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya kayo magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi nyo iniisip. Everybody say, praise the Lord. So, magpuyat kayo. Ako minamahal, itong pagpupuyat, tulad mamaya, mayroon akong preaching alas 12 ng hating gabi. So halos may mga preaching ako sa hating gabi. So, blessing in disguise, nakapagpuyat ako. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi naman dito sa Mark chapter 13, verses 33 to 37, at Romans chapter 13, verses 11 to 14, at ipong basahin. Dito sa Marcos 13, 33 hanggang 37, ang sabi po rito, kayo mag-ingat, magpuyat kayo at magsipanalangin, sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Gaya ng isang tao na naninirahan sa ibang lupain, na pagkaiwan ng kanyang bahay at pagkabigay ng kapamalaan sa kanyang mga alipin, sa bawat isa ay kanyang gawain ay nag-utos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Magpuyat nga kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon, o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Baka kung biglang pumarito at kayo'y maratnang natutulog, at sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, magpuyat kayo. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, individual na lang itong minamahal. No? So, mag-pray tayo na pagdating ng panahon, ay pwede na tayong maggawain ng balik yung overnight. Amen. Ngayon, ang ating pong gawain ay araw. Pero sa ibang lugar, sila naman ang nagpuyat. Nung overnight tayo dito, sa ibang lugar, araw. Halimbawa, sa Amerika, yung ating main church ay araw. Pero mga kapatiran sa Amerika na nanonood sa online,
Nag-overnight sila doon. Kasi gabi sila doon. Oh. So, blessing in disguise din. Hindi sila nakaranas ng overnight doon. Ngayon, nakakaranas na sila. Dahil sila ay nakikisabay sa ating gawain sa main church. At gabi sa kanila, araw dito sa Pilipinas. Amen. So, balanse din, no? Sa tagal ng panahon na nag-overnight tayo dito sa Pilipinas, araw naman sa Amerika. O, nanonood sila araw. Ngayon, araw dito sa Pilipinas, gabi naman doon sa Amerika. So sila ngayon ang nagpuyat doon. Everybody say, praise the Lord. Romans 13, 11 to 14. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Romang, Kabanata 13, 11 hanggang 14. 11 hanggang 14, sabi po rito. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa sa nang tayo magsampalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan at paglalasing. Huwag sa kalibugan at sa kahalayan. Huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masinod ang kahalayan noon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sa huling araw, namin naman, sa paghahanda natin, more tayo nakafocus sa spiritual. Amen. Ha? Kasi pag nakafocus tayo sa laman, na mawawala tayo sa mahal na Panginoon. Yan po yung nangyayari ngayon, minamahal. No? Marami, yan, problema nga talaga, problema. Kahit sino, problema yan. Kasi tinatakot na sila ng kanilang mga employer. Hindi na sila makapasok. Tanggalin sila sa trabaho. Talaga kung hindi ka namuhay sa spiritual, matatakot ka talaga. Pero kahabagan ng mahal na Panginoon, minamahal, ang ating pong mga kapatiran ng iba ay tumayo sa panampalataya, hindi naman sila tinanggal. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ating mga estudyante, ng mga kapatiran, talagang hinarap nila yung kanilang mga teacher. Sila ay pinapatawag. O binigay yung sulat, nag-explain sila, nagpatotoo sila. Iginagalang naman minamahal. Kaya lang, may kunting sakripisyo. Kailangan kang magpa-antigen test ba yun? O swab test? O magkanong bayad nun? Almost 1,000. Problema. No? Gagasto ka talaga. So, tatayo ka talaga sa panampalataya dito. Paano kung magpabakuna? Nasa iyo yun. Amen. Depende sa panampalataya yan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Sabi ko nga minamahal, si Brother Tony, bilang pagrespeto sa kanyang mga loved ones, dinala natin. Pero hindi tayo nakatulong sa mga loved ones. Gumasto patuloy sila. Kasi may sakit talaga sa puso yun siya. May high blood. Na-assign sa Bohol, palagi siyang nagagalit doon. Dahil hindi na daw siya nakakain ng baboy, mga pinirito, yung mga ganon. Puro lang daw gulay. Papaya sa umaga. Ginataang papaya sa tanghali. Ginataang papaya sa gabi. Pero malakas ang katawan niya. Inaaway niya si Inin. Si Hilin ba? Si Hilin.
puro na lang tayo papaya. Nung inuwi namin dito sa Luzon, inasahin sa Santiago, ay talaga naman. Laging nagbubulalo. Bulalo, pinirito, adobo, humba, lahat na. Ayun, inatake sa puso. Hindi pa na nakakatulong. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak. Ito yung mahal na Panginoon, minamahal. Wala pong the best na pagkain, kundi yung pinapakain ng Diyos sa tao. Amen? Di ba? Saan ba yun? Last verse. Meron ako nabasa niyan eh. Ito, sa Genesis 1:29. Huling talata po. Dito sa Genesis, ang kabanata ay 1, talata po ay 29. Sabi rito, at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Amen. Amen. Sabi dito, minamahal, and God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat. Pagkain. Amen. Kailan po minamahal pinahintulutan ng Diyos na kainin ng hayop? After flood. After flood. Nung sumadsad na yung barko ni Noah, yung arka, wala po makain si Noah. Patay lahat ng mga tanim. So anong sabi ng Malapino? Noah, magkatay ka. Ayun, makita mo yun. Magkatay ka ng mga hayop para pagkain nyo. So doon po nag-umpisa. Pero before that, minamahal, ang kinakain ng tao ay yung ating binasa kanina. Amen. At malulusog ang mga tao nung panahon na yon. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Awitan po natin yung mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Palad po natin. Mayroon po tayong Diyos na nagliligtas, nagpapagaling ng sakit, nagbabago ng buhay ng tao, minamahal. So yan po yung Diyos natin na tinakilala. Dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Isintro po yung ating puso, ating isip na mahal. Awitan po natin yung mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Nang kita'y di pa nakikilala, na Panginoon ng buhay ko, nadarama lagi
isa. Nang ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat sa buhay ko. Kita'y tinanggap ko, Panginoon, at tagapagligtas ng buhay ko. Hallelujah! Oh Jesus, ito ang aking gawin. Ito sa'yo'y aking ihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Pagsubok man sa akin dumating, ako'y hindi mo pababayaan. Lord Jesus, hallelujah. Oh, ikaw lamang lagi ang pupurihin, sasambahin magpakailan pa man. Oh, Jesus, ito ang aking gawin. Ito sa'yo'y aking ihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Oh, Jesus, ito ang aking gawin. Ito sa'yo'y aking ihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Hallelujah! Oh, Jesus, ito ang aking gawin. Ito sa'yo'y aking ihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Praise the Lord. Hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kanang kamay sa parte ng katawan. Magkaramdaman may naman. Tayo po yung makisama na langit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Praise the Lord. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan pa man humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali, ano mga minaisip na gawa. Nabanggit namin mga labi na hindi kaya ayos. Ibalapan patawarin mong bawat sa mga Pinoon. Sa pangunadalangin yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa. Aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wilson Meda, aking sinasaway. Ano mang gawa ng kaaway, di mo nakaramdaman. Hallelujah. Demons of COVID-19, heart disease, diabetes, demons of cancer, cast out in the name of Jesus. Demons of incurable sickness and diseases. Hallelujah. Cast out in the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tumayo po tayo, minamahal. Bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay, itaas po ang ating mga kamay and let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise. Hallelujah, praise. Hallelujah.
Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord.